Ganda nitong ano mga kabonsay oh. Bignay. Parang ano siya, sumo. Yan oh. Ganda ng latag ng mga sanga niya. Isang bugambilya na halos buo na mga kabonsay. So, sobrang tagal na daw nito. Tingnan naman natin yung mga sanga. Yan oh, lalaki. Good day mga kabonsay. Dito ako ngayon sa magulo kong garden dahil wala pang time sa pag-aayos. So bali sa video na to ay may pupuntahan akong bonsai material seller sa 13 at titingnan ko kung may magugustuhan akong halaman at kung meron ay bibili tayo. Mamaya ay ituturo ko din pala sa inyo kung paano ako mamili ng bonsai materials. So ano pang iniintay nyo? Samahan nyo ako. Tara! So yun mga kabonsay, andito na tayo sa garden ni Sir Mike Dayapan dito sa Osorio 13. Yan. Yung location ni Sir ay searchable sa Google Maps. So sa mga gustong pumunta dito, pag may nagustuhan kayong halaman, ay i-search nyo lang sa Google or ilalagay ko na lang dito yung FB name ni Sir sa description para na lang siya na lang i-message nyo. Yan si Sir nagwo-workshop ng tugas bato at sobrang dami niyang bonsai materials. Mamaya iisa-isahin natin yan at ipapakita ko sa inyo yung mga forma at yung price range ng mga halaman dito. So samahan niyo ako. Bago ko pala ipakita sa inyo ang mga bonsai dito ay paalala ko lang, sa sobrang dami ng mga bonsai dito ay hindi ko maisasama lahat sa video. Pero bibigyan ko kayo ng idea para pumunta dito dahil ipapakita ko sa inyo ang mga magagandang bonsai materials at quality. Nga pala sa price range ay as low as 200 pataas ay may makukuha ka na ditong bonsai materials. Paalala din mga kabonsai, hindi ko na naitanong ang price bawat isa kaya mas preferable talaga na pumunta kayo dito para makapag-negotiate. At sa last part ng video na to ay sasabihin ko kung ano nga ba ang basehan na ginagamit ko kapag bibili ako ng bonsai materials. So yun mga kabonsai, uunahin ko na dito sa may pagpasok. Pero paalala ko lang, yung ibang mga bonsai materials dito ay bayad na or may nagmamay-ari na. Kasi sabi ni Sir, nasa hunting site pa lang binabayaran na yung mga bonsai materials pero ipapakita ko pa din sa inyo. Ito, laki ng puno. Kung hindi ako nagkakamali, Don Manuel ata to mga kabonsai. Ito Don Manuel. Tsaka ito, laki ng puno. Dito naman may nakasingit na aroma. Aroma to no. Ito. Ito yung front. Ganda oh. Materials. May layout na. Yan, kamuning. Dito may mga naka-layout na rin. Mga kamuning bilog to. Ito isa. Kalyos. Yan. So nabanggit sa akin ni Sir, may nagmamay-ari na daw nito no. Pero ang ganda oh. Ang ganda ng sayaw. Tapos literally, aayusan na lang. Ito. Laki nito mga kabonsay. Forest. Madaming tinik. Yan. So, may mga argaw dito. Ito, red balete. Yan, puro materials dito mga kabonsay. Ito. Kamuning, bilog. Yan, naka-cascade. Full cascade. Ito, tsaang gubat. Yan, ganda ng sayaw. Yan, 21 jewels. Yan, may mga variegated pa doon. Dito, yan, tugas. Mga may layout na, no? Ito, ganda nitong mga kabonsay, oh. Bignay. Parang siya, sumo. Yan, oh. Ganda ng latag ng mga sanga niya. Yan, dito meron namang ficus. Yan, may mga tugas-tugas doon kaso medyo masukal na. Ito, red balete. Ganda rin ng nito, katawan. Laki. Yan. Pulang-pula mga kabonsay, oh. Pulang-pula yung niya, suloy. Ito.
Yun. Ano to? Bugambilya. Ang ganda ng puno nito mga kabonsay, oh. Yan. Halos buo na rin, no? So, ang pagbuo nito, cut and grow. Yan, nabanggit ni Sir. Cut and grow. Yan, red balete. Mapupula. Yan. Solid na solid ang pagkapula mga kabonsay, oh. Dami pa dito. Ito, ficus. 21 jewels. Yan, laki. Ito, mga tugas. Yan. Tapos, eto, gumamela. Malalaki yung mga puno dito, no? Yan, bignay. Agoho. Sobrang daming materials dito or halos lahat mga kabonsay ay materials. Yan. Ito ay banyan. Ano? Taba ng puno. At ito pa yung isang bugambilya na halos buo na mga kabonsay. So, sobrang tagal na daw nito. Tingnan naman natin yung mga sanga. Yan o, lalaki. So, broom style yung pagkakabuo sa kanya. So, kung hindi ako nagkakamali, ito ay may nagmamay-ari ng mga ano dito, bugambilya. Ito ay, yan, argaw. Ito. May nagmamay-ari na yan mga kabonsay, pero pinapabenta din. Yan. Ganda ng mga puno, tsaka yung pagpapatubo ng sanga. So, red balete ulit. Yan. Bugambilya. Lalaki mga kabonsay, oh. Yun, oh. Dito naman ay, yan, bugambilya ulit. Eto, isa pa, oh. Ganda mga kabonsay, oh. Laki ng puno. Yan, red balete. Ganda, oh. Yan, tapos dito naman, to bugambilya pa din. Puti. Ganda ng sayaw. Dito, kamuning. Yan. Eto, 21 jewels. Ang laki din, no? Yun. Dito may mga mga micro bluebell pala. Ganda, oh. Lalo na tong isa. Yan. Naka-layout na. Cascade. At ito pa, no? Santan. Naka-literate, oh. Bihira yung ganito kalalaking santan mga kabonsay, oh. Dito sa part na to, yan, may mga santan. Kaso tong mga santan na to ay sold na raw. So, bali may nagmamay-ari na yan. Ito yung iba dito. Ito, bignay. At ito, may santan din dito, malaki. Medyo against the light. Kulay yellow. Yan, nag-ano. Kulay yellow, no? Yun. So, bali sold na din daw yan. Itong mga iba. Dami ditong ito, Vietnam Bluebell. Mga yan, palarga. Ito, may mga sampalok din, no? Yan, kamuning. May mga banyan. Ayan, pinapalarga pang banyan. Dami, oh. So, pwede yang ipang-fuse. So, kung ibibenta ni Sir, kung may bibili, pwedeng ipang-fuse yan. Ito, hibiscus. Ang laki, oh. Ito, reference. Tapos, yan. Medyo isinayaw ni Sir, oh. Ang dami pa dito, mga kabonsay, oh. Meron dito mga ito kakaiba, hindi ko na alam tong iba eh.
Yan. Tapos dito, aroma. Aroma din to, no? Laki. Yun, oh. Ganda ng katawan. May ano pa siya dito, oh. Drift or kain na ano. Eto, micro kamuning. Ang ganda, oh. Ito, bignay ulit. Laki. Ito, kamuning. So, pang literary style din, no? Mahilig si sir sa literary. Ito, mga kamuning. Yan. Ito, 21 jewels. Laki. Dito, meron ding bayabas o nalimutan ko yung tawag dito. So, yung nakuha ko sa giveaways doon sa ano, sa Kurt and Faye Bonsai Garden, yung nag-ano tayo doon, umattend sa ano, workshop. So, yan, nalimutan ko tawag. Ito, yan. Argaw ulit. May mga layout na yung mga ano dito. Ito, crab apple. Dito, yan. Bugambilya. Ito, kamuning. Yun o, ganda. So ito isa pa maganda na gustuhan ko to. Ang sayaw nito mga bonsai. Itong kalyos. Ganda ng sayaw nito. Yan, dito sa part na to. Yan, may mga santan, ang lalaki. Pero mga sold na raw to mga kabonsai. Yung mga karamihan sa mga ano dito, nakatanim. Na may mga 21 jewels pa. So, dito tayo sa kabila. Ito, dito sa part na to. Eto, laki oh. Di ako pamilyar sa puno na to mga kabonsai, no? Yan. Dito, may mga red balete. Yan, red balete yan mga bonsai. Eto, malabayabas. Malaking puno to. Yan. So, may indicate niyan kasi parang bayabas yung ano niya katawan, no, kaya malabayabas. Yan. Red balete, ang ganda nito mga kabonsay, oh. Ganda ng ano nito, mga sanga. Solid. Solid din yung base, oh. Eto, kamuning bilog. Naka-forest. Yan. Dito may powder fab. Ito, bayabas. Yan. Puting bugambilya. Ang dami rin ni sir dito ang bugambilya, no? Ito, mga tugas. Ito, bignay. Ito, yangya. Yan, mga bonsai, yangyaw. Ito, yangya din. Laki. Tapos, dito, yan, puting bugambilya. Tugas. Ang puro mga wild, oh. Mga naka-wild na, oh. Dito, banyan. Yan, laki. Puno na, no? Yan. Ito, mulawing aso or duck pit. Ito daw yon. Yan, daming puno. Ito, ay yan. Mulawin din to, no? Hindi ako nagkakamali. Mulawing pusa siguro mga kabonsai. Paka-correct na lang ako if mali. Dito, sampalok. Puno ng sampalok. Yan. Ito, candle tree. Yan. Pwede na pang mother plant, no? Yan, sa laki. Ito, hibiscus. Mga pang mother plant na, no? Yan, tayo yung mga may galaw na yung mga sanga. Ibig sabihin, pwede yung markutin, pwede yung pagsimulan na isang bonsai pa. Tulad nito. Etong sangan to. Yan, literati na yan pag pinutol. Dami dito. Yan, may mga paikus pa. Eto, kamuning. Ito yung magandang kamuning. Kamuning tules. Yan.
Ganda ng puno niya, no? Pero ito maghihiwalay. Yan, panibago. Ganda ng puno, may drift, oh. Ganda pa ng sanga. Yan. May mga argaw. Yan, laking puno nito. Bugambilya. Grabe, ang ganda. Sobrang dami dito. Pamimilian, mga kabonsay. Yan. Sobrang dami, nakakapagod mamili. So, yan. So, yan mga kabonsay. Ito na yung mga napili ko. So, Bantige, tsaka Santan. So, Bantige kasi bihira lang to dito. So, madalas talaga tabing dagat to. At mahirap buhayin. So, ito naman buhay na. Tapos, ito Santan. So, freebie na lang. So, syempre ito mura lang natin nakuha. At kung gusto nyong bumili nga ng madami pa kayo ditong pamimilian. Yan. So, quality yung mga bonsai materials dito, tsaka mura pa. At ito ang ginagamit kong basehan sa pagbili ng bonsai materials. Paalala mga kabonsai, ito ay sarili kong basehan. Hindi ko sinasabing gayahin nyo, pero kung makakatulong ako sa inyo, ay mas mabuti. Una, syempre ay presyo. Syempre depende sa budget nyo at sa presyo na gusto nyo yung pagbili nyo ng bonsai materials. Pangalawa ay ang klase ng materials. Kasi ang basihan ko ay kung ano yung mahirap hanapin sa lugar ko, ay yun yung hahanapin ko or yun yung bibilhin ko. Pangatlo naman ay sizes. Doon natin makukumpara yung laki sa presyo. At tulad ng nabanggit ko sa pangalawa ay yung klase ng halaman. Dahil meron talagang pagkakataon na magkasing laki lang ng size pero magkaiba ng presyo. Dahil na din talaga sa uri ng halaman. Ang isang halimbawa niyan ay ang balite at bantige. Sobrang layo ng presyo niyan sa laki at sa uri ng halaman. At syempre pang-apat ay yung capability ng bonsai materials or yung bonsai na bibili natin doon sa mismong lugar natin. Kasi kung sa lugar natin ay mahihirapan tayong magbuhay or magpalago ng bonsai materials na yon, ay syempre, iwasan na natin kumuha. Pero it depends pa rin yon sa kagustuhan nating mga magbobonsai. So yan syempre mga kabonsai, last si Sir Mike. Yan sir, baka po may gusto po kayong i-shoutout. Wala naman, pero sana makapasyal sila dito sa garden ko para makapamili ng magandang materyales. May pagpipilian po tayo dito. Ayun lang o. Pasyal lang ako kayo. Yon. Kaya kung ako sa inyo mga kabonsai, pumasyal na kayo dito sa garden ni Sir. Madami kayong pamimilian. Ay syempre kung nakatulong ako sa inyo at nagustuhan nyo tong content na to. So, huwag nyong kakalimutang mag-like, share, subscribe dito sa ating YouTube channel, Bonsayan TV.